ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Para yatang nakikitaan natin ng magandang flow ang gagawin ng ICC laban sa kaso ni Pangulong Duterte. Alam nyo ba, kabibig, ito na ha, latest ICC update. The defense team of former President Rodrigo Roa Duterte succeeded in their motion. Yes, pinakinggan ng pre-trial chamber 1 ang motion ng defense team ni Pangulong Duterte. I don't know kung nabalita na ba ito sa mga malalaking media outlet dyan sa Pilipinas tungkol sa magandang flow ng kaso ni Pangulong Duterte. Ito ang motion na pinanigan ng ICC, leading the ICC to remove one of the medical experts assigned to assess Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wow! Baka yung isang medical expert ba, hindi nagustuhan ng mga taga-ICC na posibleng magbigay ng hokus-pokus na resulta. Posibleng gagaguhin lang ICC, di ba? Or mga peke-peke na mga resultang ibibigay para mas lalong madiin si Pangulong Duterte. Baka nakitaan na ng ICC itong pangyayari ng Pangulong Duterte. Di ba? Ito. The court confirmed that the expert was under suspension by her professional regulatory body, a fact she failed to disclose, prompting her immediate disqualification. So, ano pala ang nangyari, kabibig, itong babaeng ito, hindi nagsabi ba na na suspenso pala to sa kanyang panagtatrabuhuan. So, dishonesty, ikinuha pa ng ICC. Nalaman ng ICC, buti na lang talaga ICC. Sinungaling pala tong isang medical expert na na-assign ni Pangulong Duterte. Because of this, the court ruled she can no longer take part in the examination and ordered her access to case documents revoked. Agoy. A new neuropsychology expert has been chosen to replace her, and the medical panel's report is now due on December 5, 2025. All other instructions from earlier appointment order remain in effect. So dito, kabibig, happy tayo kasi baka yung babaeng yun ay nabayaran, 'di ba? Nabayaran para magbigay lang ng kung ano-anong mga mahaling impormasyon kay Pangulong Duterte, 'di ba? God is good. Just colored bringing home sa Davao City before Christmas. Ito pa sabi, Lord, please help our ex-president go back home in Davao City. Please po. Update kasi ng update, kaya napakahanda ka lamang sa tatay, kaya tumahimok lang muna daw, sabi dito. Ito ay isang malaking panalo ni Pangulong Duterte. Hinay-hinay lang tayo. Mas maganda matabunan ang update ni Pangulong Duterte sa kung ano ang nangyari sa Pilipinas para secret lang ang galawan ni Pangulong Duterte doon. Ito pa. Lalong pinapatagal ang kaso. Finish na yan si Digong. Ubos na ang pera ng mga Duterte sa abogado na puro delay ang alam. Sabi ng mga ilang netizen ba, yung pamilyang Marcos di mo yun talaga, lalo na yan sa BBM, kaya dapat talaga impeach yan. Delikado tayo kapag magpatuloy pa yan. Ito ang komento ni Alvin Anturizem, mga kabibig, panoorin nyo. Mga kababayan, update lang po sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte before the International Criminal Court. The pre-trial chamber 1 decided and acted on the motion submitted by the defense team led by Attorney Nicholas Kaufman, granting the motion to remove one of the 3 experts who are assigned to assess the competency of the former president and whether he is fit or unfit to stand trial. The court confirmed that the expert was under suspension by her professional regulatory body, a fact that she failed to disclose, prompting her immediate disqualification. This update was not actually, or it's never in the mainstream media for the reasons that, this is very indicative of the progress and of what it is that the defense team is doing for the former president. This is another win because the court already saw that, in order to ensure or maintain the fairness with respect to the former president,
him being not even convicted of any crime but accused before the International Criminal Court, ang ICC po ay dahan-dahan sa kanilang desisyon, lalong-lalo na po sa human rights ng dating Pangulo. Inaanyayahan ko po kayong lahat na ipagdasal si dating Pangulo hanggang sa mapauwi na po siya sa ating bansa. Because he's already 80 years old. And you know what? I believe all of this is nothing but a political persecution. However, multiple times the former president, including the defense counsel, Attorney Nicholas Kaufman, reiterated that we need to respect the judicial proceeding before the International Criminal Court because this is a process that needs to be undertaken. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. So, yun na nga kabibig, ang latest chika natin. Good news yun. For me good news yun. Kasi posible naman na nasa hulan yung babaeng yun. Posible din na sinungaling kasi siya eh. At least na lang nalaman ng ICC na sinungaling siya. Kasi posibleng masisinungaling din siya sa mga report na ibibigay niya sa ICC. Ang alam niyo ba kabibig? Ito talaga ang malaking tanong ng mga netizen after na may isiniwalat si Zaldico. Sabi na mga netizen, Zaldico, isisiwalat mo ba yung group effort na ginawa ni na BBM? Sabi ni John Vic Remulla, di ba? Yung pagpapakidnap kay Pangulong Duterte. Gagawa ka ba ng video at aaminin mo ang mga taong sangkot at kung totoo bang binayaran ninyo ang ICC? Naku po. Yan ang malaking issue talaga kabibig kung merong video dyan si Zaldico at ilalabas niya. Delikado kabibig, kaya marami ang mga netizen na excited pa sa mga videos na ilalabas ni Zaldico, lalo na kung itatakol ni Zaldico ang ICC ni Pangulong Duterte. Sabi ng iba, sana kung may alam si Zaldico, iyagyag na, ibigay na lahat para isahang bagsak, isahang gulo ng Pilipinas. Sabi ng iba, gulo talaga ang Pilipinas. So, hindi na to maging maganda ang Pilipinas, mga kabibig. Si VP Sara, may message din si VP Sara hinggil sa intriga, pasabog ni Zaldico at sabi ni VP Sara, the Philippines deserve better. Of course, VP Sara, panoorin niyo to. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isantabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Yun na nga kabibig ang ating Grace Lebak-Lebak for today. Puro good news, no? Puro good news ang ating binalita ngayon. Good news naman yung mga
good news naman yung kabibig, yung binalitan ni Zaldico. Oh, big good news yun kasi talagang inamin niya at talagang binulgar niya kung sino ang mga mastermind. Ang daming mga good news ngayon, kabibig. Naramdaman nyo ba? Papunta tayo sa Christmas. Maraming early Christmas gift ang ibinigay ng Panginoon sa mga DDS, sa mga supporters, sa mga Duterte. Una si Zaldico, una si Orly Gutesa, yung pagyagyag ni Orly Gutesa. Sinang-ayunan ni Zaldico ng kayang video. Ngayon ang ICC, yung isang neuropsychologist, tanggal. Kasi sinungaling. Good news yun. Tapos si BP Sara, she said, the Philippines need a better president, deserves better.